everyone! Magandang araw sa inyo at nandito na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa isa na namang kwento natin. Actually, this is a karugtong na kwento from yesterday sa kwento ni Lexi. Kaya ayan, kita niyo, 'di ba? Iisa lang ang suot nating damit kahapon. Anyways, medyo malungkot ang kwento ni Lexi. Hindi lang talaga medyo parang malungkot. Ayun. Pero bago tayo dumako dyan, nais ko munang mag-thank you sa inyong lahat dahil lagi pa rin po kayong nakasubaybay at nakasuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po talaga. Ang inyo pong pagsuporta ang nagiging dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong nakakagawa ng mga ganitong klaseng content at nakakapag-record at syempre, 'di ba, nakakapagpasahod ng ating mga editor. Anyways, hello po kay Leonie Hiso. Maraming salamat Maria Teresa Lacheca. Maraming thank you Muhammad Shadi sa pakikinig, always listening daw from Dubai. Hi naman kay Mary Yvonne from Kuwait, kay Hastiz 6235. Hi din kay Sally Buma, kay Madolin from Qatar. Hi kay Lady Grace, maraming salamat Lady Grace. Dolores Dawal, Gail Easy, Margie Clores, Dins Lumigid, maraming salamat. Liza Teves, Reynaldo de Vera, hello po. Hi kay Julian Ramilo, Margie Okar, hi din kay Ox lang ako vlog. Oy, grabe naman. Rosana Crisostomo, maraming salamat. Larry Bodeta, thank you so much sa pakikinig. Hello rin kay Marichet Serviano, kay Geraldine Palamos, maraming salamat. Hello rin kay Rosana Gonzalez, Chazi Chay, Angelita Villafuerte, Gertrude Sigüenza at sa lahat po ng ating mga tagapakinig na nandito ngayon. Ako, nakakalungkot po yung kwento ni Lexi, Yesterday, ayun, napag-alaman natin na parang pinatay ata ang kaniyang papa. Pero parang may nakakita na buhay pa ito. Tapos inalila sila ng bagong asawa ng mama niya. Tapos, ayun, namatay din ang kuya niya dahil sa pang-aalilang yon ng stepfather nila. Naku naman, ano kayang magiging wakas ng kwento ni Lexi? Kaya eto na, wag na nating patagalin, dito lamang sa Dear Mama Mia. Habang umiiyak ang ate ko noon ay nilapitan ko siya. Ate Arnie, ibig sabihin ba hindi na rin natin makikita pa si kuya pareho kay papa? Hindi na siya magiging pulis, ate. Hindi na niya ako mabibilhan ng cake na maraming kapag malaki na tayo. Niyakap ako ng ate ko at umiiyak siya, Mama Mia. Ako naman ay yumakap din sa ate ko. Alam ko na kung anong ibig sabihin nang wala na si kuya. Bumalik kami sa bahay. Nakita namin na nasa labas lamang nilagay ang kuya ko pagkatapos siyang malinisan. Nakapagdesisyon si mama na ililibing kaagad si kuya para raw hindi na kami iyak ng iyak. Para hindi rin daw siya nasasaktan habang tinitignan kami. Lumapit kami ng ate ko sa wala ng buhay na katawan ni kuya. Patawarin mo ko, Lucas. Kung sana pumunta ako dun sa may sapa, baka narinig ko yung iyak mo. Baka naligtas ka pa. Sorry kung wala si ate habang umiiyak ka at nanghihingi ng tulong. Makakasama mo na si papa. Hindi ka na makakaramdam ng sakit at paghihirap. Mama Mia, bumulong ako sa tenga ni kuya. Kuya, sabi nila ililibing ka na raw ngayon. Kuya Lucas, pumangon ka na. Gusto pa kitang makasama Gusto pa kitang makasamang matulog, makasamang maglaro. Gustong-gusto ko pang hawakan ang mga kamay mo papunta tayo ng school. Kasi natatakot kang baka masagasaan ako. Wag mo kaming iwan, kuya. Wag kang sumama kay papa. Dito ka lang sa amin, please. Mama, ayaw bumangon ni kuya. Ayokong ilibing niyo siya, mama. Pero hindi sumagot ang mama ko. Nanatili lamang siyang umiiyak. At nilibing nga ang kuya ko dun sa may malapit kung saan kami nagtatrabaho sa bukid.
Kaming dalawa na lang ng ate ko ang naiwan doon. Hindi ka ba lalamigin dito, kuya? Ate, walang bubong si kuya, paano kung umuulan? Lalamigin siya. Hindi rin sumagot ang ate ko. Bagkus ay umiyak siya. Lord, bad ba ako? Bakit mo kinuha ang kapatid ko? Imbis nawawala na unti-unti yung sakit ng pagkawala ng papa ko, ngayon kapatid ko naman ang kinuha mo. Anong gagawin ko ngayon? Iniwan na ako ng mga lalaking nagmamahal sa akin. Sana Lord, sinama mo na lang kami para hindi na kami maghirap dito. Bakit si Lucas lang ang kinuha mo? Kunin mo na rin kami dahil hindi ko na kaya pa ito eh. Hindi ko na kayang magising ng madaling araw, lalo na kapag wala si Lucas. Hindi na namin siya makikita habang buhay. Nakatitig lamang ako noon sa ate ko habang nagsasalita siya sa Diyos at umiiyak. Mama Mia, hindi kami nagtrabaho noon kinabukasan. Nakahiga lamang kami. Ayaw bumangon ni ate, iyak lamang siya ng iyak habang pinagmamasdan ng family picture namin. At yung picture naming tatlo ni Kuya Lucas. Nagpicture kasi kami nung graduate ang ate ko. Kaming tatlo yun, Mama Mia. Ayaw pa nga kaming picturean nung tagakuha ng picture kasi wala rin daw naman kaming pambayad. Pero pinilit siya ng ate ko. Dumating si Mama. Kumain na kayo, tanghali na. Mabuti ka, Ma, ano? Nakakakain ka kahit kalilibing lang ni Lucas. Sabi ng ate ko na narinig naman pala ng stepfather namin. Ano? Anong gusto mo? Mabinat tong mama mo? Bakit ikaw pang magpapagamot sa kanya? Kung hindi pa naman tangay ang kapatid mo, hindi sana siya lulusong dun sa baha. Dun sa malakas na agos ng ilog. Mabuti lang yun sa kanya dahil sumusuway na sa akin. Ayan, kayong dalawa, sumuway kayo sa akin. Baka sapitin nyo rin yung sinapit ng kapatid ninyo. Bumangon na kayo dyan. Wala tayong kahoy. Pumunta kayo doon. Maghanap kayo ng mga kahoy na pwede nating gawing panluto. Yang pag-iyak-iyak nyo, nakakabigay ba yan ng bigas? Yang pagiging malungkot nyo, nakakakain ba kayo dahil dyan? Bumangon na kayo, wala na kayong magagawa. Wala na yung kapatid nyo. Mama Mia, hindi na lang kami nagsalita. At habang nagtatrabaho kami ng ate ko, sinabi niyang maglayas na lang daw kami. Pupunta daw kami ng Cebu, dun sa tita namin. Mamamatay tayo dito, Lexi, kapag magtagal pa tayo dito. May pera ba tayo, ate? Di ba nagbabarko raw papuntang Cebu? Papayag kaya si mama? Doon na lang tayo kina Lola Elena, ate. Alam mo, wag na nating isipin si mama. Wala naman siyang paki sa atin eh. Tsaka yung lola din natin, wala din namang paki. Mama Mia, naisip kong sabihin sa ate ko ang tungkol dun sa sinabi ng kapitbahay namin dati tungkol kay Papa. At natuwa siya nung malaman niya yon. Sinabi niya kay Mama pero nagalit ang mama ko. Dahil kung totoong buhay pa raw ang papa ko, dapat umuwi na raw ito. Wag daw kaming basta-basta maniniwala sa kapitbahay namin na yon. Pero kaming dalawa ng ate ko, yun ang hinawakan namin, Mama Mia, na pag-asa. Umaasa pa rin kami na buhay pa ang papa ko at darating ang araw na kukunin niya kami at magkakasama-sama ulit kami. Lumipas ang ilang mga taon. 3 na ang naging anak ng mama ko. Dalaga na rin ang ate ko, pati na si Angela. Grabe pa rin ang pagtitiis namin kay Tito June na asawa ni Mama at kay Angela.
Pero naging matatag kami ni ate. Hindi na kami sumasagot-sagot pa. Ang lagi naming iniisip na darating ang araw na makakaalis din kami doon kapag dumating na ang papa namin. Pero 4 na taon na ang lumipas, hindi pa rin dumarating si papa. Antay lang kami ng antay pero walang papang dumating. Alam naman naming wala kaming ebidensya na buhay pa ang papa ko. Alam naming medyo imposible na buhay pa siya, pero positibo pa rin ang isip namin na baka darating si papa at kukunin niya kami. Pero kahit anino ng papa ko, o kahit sa panaginip man lang ay hindi niya kami dinalaw. Mama Mia, buhay na buhay pa rin si papa sa mga memorya namin ni ate, sa aming puso, pati na rin sa aming diwa. Kahit pa nga yung family picture namin ay kumukupas na sa paglipas ng panahon, ay hindi pa rin namin malilimutan ang mukha ng papa namin. Gabi-gabi, dasal kami ng dasal ng ate ko na sana kunin na kami ng papa namin, pero hindi pa rin siya dumarating eh. Pero kahit na ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa. Mama Mia, isang araw ay may dumating na isang lalaki sa lugar ng tito namin at kami ang hinahanap. Lumapit kami doon sa lalaking yon at kapareha ng mukha ni papa. Agad kaming yumakap sa kanya ng pagkahigpit-higpit. At nalaman ng tito ko ang nangyari. Mama Mia, dahil sa sinapit namin ni ate, ay pumunta pala doon ang tito namin. Tapos sinabi niya na sinabi raw ng isang advisor namin ng ate ko ang kinasadlakan namin. Kaya gumawa raw ng sulat ang teacher ng ate ko. Mama Mia, pinadaan po sa radyo yung sulat na yon para marinig ng aming mga kamag-anakan. Narinig pala ng pamilya ng papa ko ang kinasadlakan namin. Kaya binalak nilang kunin agad kami sa kamay ng mama ko at sa stepfather namin. Mama Mia, yung lalaking dumating na kamukhang-kamukha ng papa namin ay kapatid pala yun ni papa. Hindi kami nag-atubili ng ate ko na sumama dun sa tito namin papuntang Cebu. Nakita ko si mama. Malalaki ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumutulo ito ng sunod-sunod. Na para bang gusto niyang sabihin sa amin na wag namin siyang iwanan na dun lamang kami. Pero desidido na kami ng ate ko. Desidido na kami na hindi kami magpapaiwan doon. Kesa naman, dun kami sa puder at sa mga kamay ng stepfather namin at mama namin na lagi kaming nahihirapan. Doon ay makakapag-aral kami dahil sabi ng tito namin ay papag-aralin niya kami. Maganda ang kanilang buhay. Mama Mia, nung nakapunta nga kami ng Cebu, ay nakita nga namin na maalwan ang buhay ng kapatid ng papa ko. At maganda rin ang pakikitungo nila sa amin. Inisip nila na kaming parang kanilang mga anak. Minahal nila kami, minahal kami ng tito namin, katulad ng pagmamahal ng papa namin sa amin. Lumipas pa ang ilan pang mga taon. Nagtapos na rin sa wakas sa pag-aaral ang ate ko. Bumalik kami sa lugar ng mama ko. Gusto ni ate, Mama Mia, na ipaayos ang libingan ng Kuya Lucas para meron kaming mapupuntahan tuwing undas at tuwing birthday niya o di kaya na may death anniversary niya. Pinahukay rin ng ate ko ang libingan ni Papa. Pero Mama Mia, nalaman naming si Papa nga pala talagang nakalibing doon. Nalaman namin, Mama Mia, na ang pumatay kay Papa ay kakilala lang pala din niya. Nakatrabaho niya doon sa bagong branch na binuksan noon ng kanilang kumpanya. Mama Mia, construction worker po yung pumatay kay Papa ko. Nalaman niyang malaki ang naging sahod ng papa ko kasi nga merong pa-bonus noon ang kumpanya sa kanya dahil pumayag nga siya doon sa 2 araw na ma-assign siya doon sa malayo.
Sabi pa nga ng iba ay umuutang daw ito kay Papa, pero hindi raw ito pinautang ng Papa ko kasi kailangan na kailangan daw namin at gustong kaming ipasyal ng Papa ko pagka-uwi niya. Kaya yun, naging madugo ang lahat dahil pinilit niyang kunin ang pera ng Papa ko. Mama Mia, sabi pa nga nung iba, kung hindi raw kakilala ng Papa ko ay pwede naman daw buhayin ang Papa ko pagkatapos itong pagnakawan eh. Kasi dayo lang naman ito sa lugar na yun. Pero dahil nga kakilala niya ay hindi siya pwedeng mabuhay. Yung suspect na yun, Mama Mia, ay namatay din. At nakita sa suspect na yun ang relos na suot-suot ng Papa ko. Ang relos, Mama Mia, na regalo noon ng mama ko sa Papa ko nung birthday niya. Pumunta kami dun kay Mama, binisita namin siya. Malayo pa lang ay sinalubong na niya kami. Nung magkaharap-harap na kami ay bigla siyang lumuhod sa harapan naming dalawa ni ate. Humihingi siya ng tawad sa amin kasi nga naging mahina raw siya. Wala raw siyang naging lakas para ipagtanggol kami. Wala raw siyang naging lakas para kami ay kanyang gabayan. Naging sunod-sunuran daw siya sa kanyang bagong asawa. Niyakap namin ang mama namin. Nakita din namin ang aming stepfather, Mama Mia. Pero dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay nila. Ayaw niya kaming tignan. Si Angela, Mama Mia, hindi siya nakatapos ng kanyang pag-aaral. Nabuntis siya at dalawa na ang kanyang anak. Yung mga anak niya, yung papa niya ang bumubuhay sa kanila. Dahil si Angela andun daw sa Maynila at nagtatrabaho. Pinatawad na namin ng ate ko ang mama namin. At nagkasundo kami, Mama Mia, na intindihin na lang ang naging desisyon niya at naging mga desisyon niya dati tungkol sa amin. Kasi nga hindi rin namin alam kung gaano kahirap ang naging sitwasyon niya. Ang hindi lang talaga namin malilimutan, Mama Mia, hanggang ngayon ay yung sinapit namin sa kamay ng aming tiyuhin, sa kamay ng asawa ni Mama, lalong-lalo na ang sinapit ni Kuya Lucas. Oo, pinatawad na namin si Tito Jun kahit hindi pa siya humihingi sa amin ng tawad. Naawa kami sa kanya, Mama Mia, dahil nakita naming masakitin na pala siya. Payat na at napakarami na niyang maintenance. Sa ngayon, Mama Mia, ay matandang-matanda na siya. Hindi na rin niya naaasikaso ang kanyang lupa dahil sa kanyang sakit. Pero kahit pa ganoon ang nangyari, ay hindi pa rin namin malilimutan ang aming mga pinagdaanan. Siya nga po pala, Mama Mia, nung kinuha kami ng tito namin, pagdating namin sa Cebu, ay nagulat talaga yung mga kamag-anak ng papa ko kung bakit ang payat-payat raw naming dalawa ng ate ko at wala kaming mga maayos na mga damit. Mas nawindang silang lahat nung nalaman nilang namatay na ang kuya ko. At nawindang sila sa mga nangyari sa amin ng ate ko. Niyakap nila kaming lahat. Mama Mia, nung niyakap kami ng mga kapatid at kamag-anak ng papa namin ay nakaramdam kami na nandito na kami sa lugar kung saan ligtas kami. Sa lugar kung saan wala nang mananakit pa sa amin. Sabi pa ng tito ko na kapatid ng papa ko, napakakasuhan raw nila yung stepfather ko. Pakakasuhan din daw nila lahat ng mga nang-api sa amin. Pero ang sabi ng ate ay wag na lang daw. Ayaw na niya ng gulo. Ayaw na niya na pati ang mama namin ay magalit sa amin. Kahit kasi kung ano man ang ginawa ni mama na hindi pagtatanggol sa amin, ay mama pa rin namin siya. Mahal pa rin namin siya. Kaya naman, Mama Mia, nakiusap kami dun sa tito namin na sana wag na lang siyang magsumbong sa mga pulis.
Ayaw namin na may mangyaring hindi maganda kay mama. Kasi nga, yung stepsister namin na si Angela ay napakamaldita. At meron din kaming 3 pang mga half-sister dun sa mama namin. Walang ibang pamilya yung mama ko. Kapag nakulong ang Tito June namin, sigurado Mama Mia na magraranasan din ng mga half-sisters namin yung naranasan namin sa ibang kamay naman. Mabuti naman ang trato ng tito ko dun sa mama namin eh. Mahal naman niya ang mama namin, sadyang kami lang ang hindi niya matanggap na parte ng kanilang pamilya. Kaya alam namin kahit malayo kami ay magiging maayos ang buhay ni mama. Natatakot kasi kami na kapag nakulong si Tito June ay baka kung anong mangyari kay mama at sa iba pa naming mga kapatid. Mama Mia, sabi ko pa nga sa kanila, hayaan na lang namin yung mga nangyari. Isipin na lang namin na masamang panaginip lamang lahat ng yon. Ang importante lang naman sa amin ng ate ko ay nakawala na kami sa mala-impyernong buhay doon. Buti na lang at naintindihan naman kami ng mga tita at tito namin sa aming desisyon. At mula nga noon Mama Mia ay hindi na namin pinag-usapan ang tungkol sa nangyari sa amin para makalimutan din agad yon ng ate ko. Ang ate ko kasi Mama Mia ay minaltrato din talaga ng husto ng stepfather ko. Tanging ako ang hindi nakaranas ng pagmamaltrato dahil pinoprotektahan ako ng ate at kuya ko noon. Mama Mia, mahal na mahal kami ng kapatid ng papa ko. Mahal na mahal kami ni Tito Raymond. Pinatira pa niya kami sa isang apartment na malapit lang din sa bahay nila. Para raw hindi kami mahiya sa kanila. Para raw isipin namin na bahay talaga namin yon. Kasi alam nila na sa dami ng pinagdaanan namin, sa dami ng trauma ng ate ko, ay baka hindi ito maging komportable kung may kasama kaming iba sa bahay. Kaya ayun, meron kasing isang apartment ang tito ko na walang nagre-renta kaya dun niya kami pinatira. Kapag gabi ay dun kami sa bahay nila. Kasama ang iba pa naming mga kamag-anak at pinsan at dun kami naghahapunan. Mahal na mahal din kami ng asawa ng tito ko. Pati na rin ng mga pinsan namin Mama Mia. Every Saturday ay pinupuntahan nila kami dun sa apartment. Dun sila naglalagi every Saturday Mama Mia. At tuwing linggo naman ay sinasama nila kami para magsimba. Isang gabi pumasok ako sa kwarto ng ate ko. Parang hindi niya napansin na dumating ako dahil titig na titig siya sa family picture namin. Nilapitan ko siya. Anong nangyari sa'yo ate? Bakit ang tahitahimik mo? Lex, may Diyos nga kaya ano? Kasi kahit papaano ko isipin, napaka-unfair ng Diyos sa atin ano? Mama Mia, nagugulat ako sa sinabi ni ate. Totoong may Diyos Ate Arnie. Blessed pa rin tayo kasi buhay tayong dalawa. Nauna nga lang sila Papa at Kuya Lucas. Pero sigurado naman ako na ngayon ay wala na silang sakit na nararamdaman kasama ang Diyos. Si Papa siguro Lex. Si Papa siguro nung sinasaksak siya. Baka paulit-ulit niyang tinatawag ang Diyos para tulungan siya. Para tulungan siyang makawala dun sa kamay ng walang hiyang yung sumaksak sa kanya. Baka nagmakaawa pa nga siya na wag siyang patayin kasi may pamilya siyang nag-aantay sa kanya. Pero ano, wala din eh. Namatay pa rin siya. Namatay pa rin ang papa natin. Tapos pangalawa si Lucas. Napakaraming plano ni Lucas para sa atin. Lalong-lalo na para sa iyo, Lex. Siguro nagmamakaawa rin siya sa Diyos na wag siyang tangayin noon ng malakas na agos. Pero tinangay pa rin siya. Napakasakit ng naging kamatayan niya. Sumabit siya sa kahoy at natusok siya sa kanyang tiyan. Siguro sinasambit din niya
ang pangalan ng Diyos at tayo at humihingi siya ng tulong. Tapos pangatlo, nung galing tayo nun sa bukid, grabe yung sigaw ko nun. Tinatawag ko pa ang Diyos, pati na si Papa at si Lucas. Natulungan ninyo ako, lalong-lalo na yung Diyos. Pero bakit hindi niya tayo tinulungan? Bakit hinayaan niya akong babuyin ni Tito Jun? Sinipa ko pa nga noon ng kanyang pagkalalaki para tumigil siya. Para makatakbo ako pero naabutan pa rin niya ako. Sinuntok niya ako sa mata ko. Tapos yung katawan ko, hinampas niya ng malaking sanga ng kahoy. Nawalan ako ng lakas, Lex. Hindi ko kinaya. Mama Mia, opo, inabuso po doon sa bukid ang ate ko. Kaya po galit na galit noon ang tito ko na kapatid ng papa ko. Kaya galit na galit siya. Alam kong bawat sandaling pinag-uusapan namin ni ate yung nangyari sa kanya ay naninikip ang dibdib niya. Knowing na isa siyang biktima. Sabi niya hindi pa rin daw niya makalimutan kahit malayo na kami dun sa mga taong nanakit at nang maltrato sa amin. Pero kada pikit raw niya, Mama Mia, ay nakikita niya raw ang pagmumukha ng taong lumapastangan sa kanya. Iyak ng iyak ang ate ko noon samantalang ako ay niyayakap lamang siya at umiiyak. Ate Arnie, hindi lang ikaw ang biktima at hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganito. Bumangon ka kasi hindi ka nag-iisa. Maswerte pa rin tayo. Blessed pa rin tayo dahil buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi ka niya pinatay, ate. Malaki ang pasasalamat ko pa rin dahil hindi ka kinuha sa akin ng tuluyan. Hindi man para sa akin, ate. Isipin mo na lang, kung tatapusin mo ang buhay mo dahil hindi mo makalimutan ang mga nangyari, magiging masaya kaya si Papa? Si Kuya Lucas, magiging masaya kaya kung iiwan mo ako dito? Magiging masaya kaya ang Diyos? Ate, alam kong nawawalan ka na ng tiwala sa Panginoon. Pero alam kong may plano ang Diyos. May plano ang Diyos sa lahat ng pinagdaanan natin. Magpatuloy lamang tayo sa buhay natin. Hindi man natin kasama na sina Papa at Kuya Lucas at si Mama, nandito pa rin naman ako. Ikaw at ako. Samahan mo ako, ate. Huwag mo akong iiwan. Hawakan mo lang ang kamay ko at hahawakan din kita. Punong-puno pa tayo ng mga pangarap dati. Ibalik natin yung ating mga pangarap na kasama pa natin si Kuya Lucas. Ate, magsimba tayo bukas, ha? Ipagdasal natin na mawala na ang mga puot na nandito sa ating puso. Mama Mia, simula noon, bago kami umuwi ng bahay, galing kami sa paaralan, ay talagang dumadaan muna kami sa simbahan at nagdadasal ng ate ko para mawala na ang sakit na kanyang nararamdaman, para mawala na ang puot at takot sa kanyang puso. Mama Mia, kahit na may kwarto naman ako doon sa apartment na tinitirhan namin ng ate ko, ay doon talaga ako natutulog sa kwarto niya. Natatakot ako na baka kung ano ang gawin niya sa buhay niya kapag naaalala niya ulit yung mga nangyari sa kanya. Hanggang sa dumaan ang ilang mga taon, unti-unti ay naging maayos na rin ang ate ko. Hindi na lang namin pinag-uusapan, Mama Mia, ang mga nangyari matapos niyang ilabas sa akin lahat ng sakit na kanyang nararamdaman nung gabing yon. Hanggang sa unti-unti ay nakikita ko na ang masiglahin kong ate. Bumabalik na yung pagka-good vibes niya at bumabalik na rin yung pagiging mapagbiro niya. Parang unti-unti ay nakakalimot na siya o baka unti-unti ay natatanggap na rin niya ang mga nangyari.
Nung mga time na yon ay gagraduate na rin ang ate ko. Agad ko siyang kinongratulate, Mama Mia. Huwag muna tayong uuwi, Lex. Tsaka na kapag pasado na ako sa bar exam. Para may maipagmalaki na ako kay Lucas. Para taas noon na akong haharap sa kanya. Pati na rin dun kay Tito Jun. At dun sa lalaking lumapastangan sa akin. Mapapakulong ko na siya, Lex. Mama Mia, masayang masaya ako nung marinig ko yon mula kay ate. Nagagawa na niyang pag-usapan yung lalaking lumapastangan sa kanya na hindi na siya umiiyak at nanginginig. Matapos ngang makapasa ng bar exam ang ate ko, Mama Mia, ay umuwi kami dun sa bukid. Kasama namin ang aming tito at tita. Malayo pa lamang kami ay agad na kaming sinalubong ni Mama na umiiyak. Tapos sabi niya, Lexi, ikaw na ba to? Diyos ko, dalagang dalaga ka na. At ang gaganda ng mga anak ko. Sabi niya habang tumutulo ang kanyang mga luha at hinahawakan niya ang aking mukha. Tinignan niya si Ate Arnie na hindi man lang gumagalaw sa tabi ko. Umiiyak siya. Arnie, patawarin mo ko ha. Okay lang kung hindi mo ko kayang yakapin. Okay lang kung hindi mo kayang yakapin si Mama. Makita ko lang kayong dalawa ay ayos na ako. Mama Mia, ilang saglit pa ay sumagot ang Ate Arnie ko. Okay lang ako, Mang. Ikaw, kumusta ka dito? Bakit ang payat-payat mo? Sabi ng ate ko habang nagpapahid ng kanyang mga luha. Agad niyakap ni Mama si ate. Diyos ko, ang laki-laki mo na. Patawarin mo ang Mama ha. Hindi ko kayo nagawang maipaglaban habang nandito pa kayo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako mga anak. Sabi niya habang lumuluhod. Mama Mia, tinulungan naman ng ate ko si Mama na makatayo. Mang, okay na ako. Hindi naman ako nagtanim ng galit sa'yo eh. Dahil alam ko naman na kung hindi dahil sa'yo, hindi ko rin makikita ang mundo. Hindi rin ako naipanganak. Utang ko pa rin sa'yo ang buhay ko. Kaya hindi ako dapat na magtanim ng galit sa'yo. Alam ko naman na mahirap din ang mga pinagdaanan mo noon. Alam ko naman na mahirap din ang mga pinagdaanan mo bago mo nakilala si Papa. Minaltrato ka rin ng sarili mong pamilya. Kaya alam kong natakot ka rin na ipagtanggol kami. Salamat, Mang ha. Salamat dahil sa'yo na ipanganak kami ng kapatid ko. Agad na niyakap ng ate ko ng mahigpit si Mama. Oo, Mama Mia. Yung mama ko ay biktima din ng domestic violence nung kabataan niya. Biktima din siya ng kanyang mga kaanak. Tinignan ko ang bahay na malaki. Nakita ko doon si Tito Jun. Nakita niya kami, Mama Mia, pero bigla siyang pumasok kaagad sa bahay nila. Hindi na kami pumasok doon sa kanilang bahay kasi pinagsarahan kami ni Tito ng pintuan. Ibig sabihin, ayaw niyang makipag-usap sa amin. Pagdating namin ay tapos na ang pagpapatrabaho ng ate ko sa libingan ni Kuya. Meron kasi kaming inutusan at binayaran na kapitbahay, Mama Mia, bago kami dumating doon. Sabi ng ate ko habang nakatitig pa rin siya sa puntod ng kuya ko kung saan ipinalagay din niya noon ang picture naming tatlo. Hindi ka ba nalulungkot dito, Lucas? Hindi ka na lalamigin kasi may bubong na itong bahay mo. Huwag kang mag-alala. Okay na ako. Okay na ang kalagayan namin ni Lexi. Okay na kaming dalawa ng kapatid natin. Huwag kang mag-alala ha. Ako ang bibili ng bahay para kay Lexi. Ako rin ang bibili ng napakaraming cake sa loob ng ref para naman huwag na siyang magnakaw ng cake ng iba.
Ako ang pupuno ng mga plano mo para sa ating bunso. Hindi ko siya pababayaan, Lucas. Sabi ng ate ko habang umiiyak, Mama Mia. Yung aking namang tita at ako ay umiiyak na rin sa mga narinig namin mula kay ate. Si mama naman ay hindi na sumama sa amin dun sa puntod ng aming kapatid dahil alam niyang galit sa kanya yung tita namin na kapatid ni Papa. Ikaw, Lexi, wala ka bang sasabihin sa kuya mo? Tanong ni Tito. Kuya, miss na miss ka na namin. Lagi pa rin akong nag-iisip kung meron ka bang katabi dyan sa pagtulog mo. Siguro mas masaya ka kung magkakatabi tayong tatlo. At ano na kaya ang mukha mo ngayon? Siguro binatang binata ka na ngayon, ano? Katulad namin, no? Mga malalaki na kami. Kuya, sana masaya ka na kasama ni Papa dyan. Huwag kang mag-alala sa amin. Matatapos na rin ako sa pag-aaral ko. At kapag nangyari yun, pupunta ako agad dito at ipagmamalaki ko sa iyo ang medalya ko. Mama Mia, sa lahat ng nagtatanong at nag-iisip kung may foul play ba sa nangyari kay Kuya, every time po na natatapos si Kuya sa kanyang paglalabas ng baka noon ay dediretso na agad siya sa may basketballan. Minsan nga, Mama Mia, ay dumadaan pa siya dun sa kubo namin pagkatapos ay magbibihis para naman pupunta doon sa kapitbahay. Kaya nung sinabi ni Tito John na gumalang ang kuya ko, ay hindi talaga ako makapaniwala noon. Yung kuya ko ay talagang nagmana sa papa ko. Ayaw na ayaw niya na nag-aalala kami, kaya uuwi agad yan sa amin. Wala lang siguro talagang swerte yung pagtawid niya dun sa ilog. Siguro nga dahil nilalamig na rin siya ay gusto na rin niyang makauwi ng bahay at gutom na rin siguro siya. Napakasakit ng kanyang pagkamatay dun sa ilog, Mama Mia. Pero alam din kasi namin na kapag umuulan ng malakas ay lumalaki at lumalakas ang agos ng ilog na yon. At may mga kahoy pa talaga mula sa itaas ng bundok na inaanod. Tapos yung tulay na nandun, tulay pa nagawa ng kawayan. 19 years na. 19 years na mula nung mamatay si Kuya pero fresh na fresh pa rin sa memorya ko ang mga nangyari. Masaya na kami ng ate ko, Mama Mia. Nandito na kami sa Cebu at dito na rin nakabase ang ate ko. May anak na rin pala ang ate ko, Mama Mia, at may pamilya na rin siya. Yung anak niya ay lalaki at medyo kamukha ng Kuya Lucas ko. Ako naman, Mama Mia, ay nag-asawa na rin ako 2 taon na ang nakakaraan. Bago ako nag-asawa ay binilhan ako ng ate ko ng isang ref tapos punong-puno yun ng cake. Tinupad niya ang kanyang pangako kay Kuya. Tumawa pa nga ako, Mama Mia, dahil nung mga panahon na yon ay hindi ko na gusto ang cake. Siguro kapag tumatanda na tayo ay hindi na tayo masyadong nahihilig sa mga matatamis. Hindi ko na masyadong gusto noon ang cake kaya tawang-tawa ako sa kanya kung bakit bumili pa siya. Alam naman niya na ayaw ko na ng cake nung mga panahon na yon. Pero sabi niya, hindi raw niya babaliin ang pangako niya kay Kuya. Sabi niya, hindi daw galing sa kanya yun, kundi galing daw yun kay Kuya Lucas. Para raw maalala kong tinupad pa rin ng kuya ko ang pangako nito sa akin noon. Nung nagnakaw ako ng cake ni Angela, nung nagnakaw ako ng cake ng stepsister ko nung birthday niya na siyang naging dahilan kung bakit nasampal ng ubod lakas ang ate ko. Kaya naman, Mama Mia, kapag nakakakita po ako ng cake, ay talagang naaalala ko ang kuya ko. Naaalala ko rin lahat ng mga masasakit na pinagdaanan namin noon sa kamay ng stepfather ko. At kapag nangyayari yun,
Talagang naninikip ang dibdib ko. Okay na po ang buhay namin simula nung kunin kami ng kapatid ng papa ko. Nakakain na namin lahat ng mga gusto naming kainin. Naisi-celebrate na rin namin ang aming mga birthday. At kapag birthday namin, Mama Mia, ay bumibili talaga ang tito ko ng cake. Hindi na kami nahihirapan. Maganda kasi ang sitwasyon ng tito ko. Bukod sa may trabaho silang dalawang mag-asawa, ay meron din silang mga lumalabong na mga negosyo. Mama Mia, pinag-aral din kami ng tito ko. Kung anong kurso na gusto namin, ayun ang pinakukuha niya sa amin. Pinabalik din niya kami noon sa pag-aaral sa private school. Si ate ko rin naman, Mama Mia, nung mga panahon na nahihirapan siya ay pinapatingin din ng tito ko sa isang espesyalista. Kaya siguro naging maayos na rin ang ate ko. Kaya siguro naging maayos na rin ang buhay niya at nakahanap siya ng lalaking magmamahal sa kanya na siyang naging asawa niya ngayon at nagkaroon na sila ng magandang pamilya. Hindi na kami nahihirapan. Paminsan-minsan, Mama Mia, ay pumupunta pa rin kami dun sa bahay namin. Dun sa bahay na iba na ang nagmamay-ari. Dun sa bahay na once upon a time ay naging kompleto ang pamilya namin at naging masaya. Dun sa bahay na napakarami naming memorya kasama ang aming mama at papa. Kasama ang mga kapatid ko na mahal ako. Kahit na napakaraming taon at dekada nang lumipas, buhay na buhay pa rin sa memorya ko ang mga alaala namin ng pamilya ko na buo. Ang alaala ng kuya ko, ang alaala ng papa ko dun sa bahay na yon. Kung saan, 4 kaming laging nag-aantay sa pagdating ni papa. 4 kaming sumasalubong sa kanya kapag kakatok na siya sa pintuan namin. 4 kaming yayakap sa kanya at hahalikan niya. Tapos ako, bubuhati ng papa ko, kukumustahin ang araw ko. Tapos yung ate ko ay magpapakita ng mga perfect score niya sa eskwela. Yung kuya ko naman ay magpapakita ng mga bagong tricks niya sa bola at kung ano pang natutunan niya sa kanyang pagkahilig sa sports. Naalala ko pa na kumakain kami sa isang maliit nga na mesa pero kumpleto naman kami't nagtatawanan. Habang pinag-uusapan ang mga nangyari sa aming buong maghapon. Mama Mia, masaya ako. Masaya ako habang binabalikan ko ang mga alaalang yon. Pero kahit pa nga binabalikan ko ang mga alaalang yon ay bumabalik din sa akin ang mga pinagdaanan naming mga mahihirap ng ate ko. Mama Mia, alam kong hindi po ito typical na kwentong iyong binabasa sa iyong channel. Hindi ko po isi-share dito ang love story ko dahil ang pinakamalaking tatak po sa buhay ko ay ang pinagdaanan namin ng mga kapatid ko. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng storya ko. Siguro kung dati pa lang ay may internet na, siguro napakadali lang para sa amin na humingi ng tulong. Siguro hindi na inabot na nawala ang kuya ko. Siguro humingi na kami ng tulong at nakita na kami agad ng tito-tita ko at nakuha na kami agad doon bago pa man nangyari ang mga trahedya sa mga kapatid ko. Ang pagkawala ni kuya at ang pagbaboy sa katawan ng ate ko. Pero baka hindi rin. Kasi kung merong internet noon, baka hindi rin namin afford. O baka tinulungan kami ng aming mga kapitbahay. Abay ewan. Okay na po ako, Mama Mia. Okay na ang buhay namin ng kapatid ko. Hindi ko aakalain na magiging ganito ang buhay namin. Akala ko talaga, Mama Mia, dati ay ang buhay namin ay magiging parang panghabang buhay na pagtitiis. Oo nga't may pag-asa pa rin naman noon sa puso ko. Pero mas nangingibabaw na noon ang lungkot.
Mas nangingibabaw na noon ang pag-iisip na baka hanggang sa mamatay kami ng ate ko ay ganun pa rin ang sitwasyon namin. Buti na lang at nagbago. Buti na lang. At mahal na mahal na mahal pa rin kami ng Diyos. Mama Mia, yung stepfather ko sa pagkakaalam ko ay napakarami ng sakit na iniinda. Sa pagkakaalam ko ngayon ay naibenta na rin niya yung lupa na dati naming sinasaka. Yung farm na dati naming pinagtatrabahuan. Yung farm na naging dahilan kung bakit nawala ang kuya namin. Hindi nga pala ako close sa mga half-sister ko, Mama Mia. Hindi rin sila close sa ate ko. Mas close sila dun kay Angela. Ewan ko ba? Para sigurong galit na galit sa amin si Angela at siguro nga'y may sinasabi siyang masama dun sa mga kapatid namin tungkol sa amin ng ate ko. Sabi pa nga ng isa kong stepsister noon, Mama Mia, ang sabi raw ni Angela ay mga marurumi raw kami. Ang sabi raw ni Angela ay hindi raw kami nababagay sa pamilya nila. Baka raw ma-allergy pa ang mga anak niya at baka raw ma-allergy pa silang magkakapatid. Mama Mia, hindi rin kami nagkaroon ng relasyon dun sa mga stepsister namin. Kasi bukod kay Angela ay nagagalit din si Tito June. Nagagalit din siya, Mama Mia, kapag kumukontak kami dun sa mga stepsister namin or dun sa mga half-sisters namin. Actually, Mama Mia, nung bata pa lang kami, nung nasa poder pa lang kami ni Tito June, ay hindi niya pinapalapit sa amin ang mga anak niya kahit mga kapatid namin ito. Dahil ang sabi niya, baka raw may nadala kaming germs galing sa sakahan. Baka raw may nadala kaming mga germs galing sa farm. At baka raw magkasakit pa ang mga kapatid namin, hindi daw naman kami ang magpapagamot dito. Kaya kahit na nandun kami nung pinanganak sila, kahit na nandun kami habang lumalaki sila at naging toddler sila, ay hindi rin talaga sila naging close sa amin. Lalo pa nga't umalis din kami dun sa poder nila. Wala pa rin kasi silang kamuwang-muwang nung umalis kami, Mama Mia eh. Nung umalis kasi kami, yung panganay ay magpa 5 years old pa lamang. At hindi rin kami pinakilala ni Tito June sa kanila. Siguro pati rin si Mama ay hindi na rin kami pinakilala dun sa mga kapatid namin dahil sa takot niyang baka magalit ang asawa niya. Mama Mia, sa totoo lang, ayos lang din naman sa amin yun eh. Alam naman namin na mahal sila ng mga magulang nila. Dati nga, kapag tinitignan namin sila habang namamasyal sila buong pamilya, sama si Angela, si Mama, si Tito June at yung mga kapatid namin, sa ina, ay naiinggit kami sa kanila. Kasi punong-puno sila ng pagmamahal, punong-puno sila ng pag-aalaga at lahat ng pangangailangan nila ay binibigay sa kanila. Hindi parehas namin. Na uhaw sa pagmamahal at pag-aaruga ng mga magulang. Dahil pati ina namin ay hindi na kami magawang arugain noon kasi nagagalit ang kanyang bagong asawa. Pero sa ngayon, Mama Mia, sa ngayon ay gets ko na. Gets ko na kung bakit kailangan naming pagdaanan ang mga bagay na yon para maging mas matatag, para maging mas matapang sa buhay, para maging inspirasyon sa iba. Mama Mia, sa bawat pagkakataon po na meron akong mga bagong nakikilala, meron akong mga naging bagong kaibigan, ay talagang ikinukwento ko sa kanila ang aming mga pinagdaanan. Dahil alam ko, ito po ang tanging contribution ko para maging inspirasyon sa ibang tao. Mama Mia, mahal ko pa rin naman ang nanay ko, ang mama ko at ang mga kapatid ko sa ina. Kapag dumating ang mga panahon o dumating ang araw na kakailanganin nila kami, alam naman namin ng ate ko na hindi rin namin sila matitiis. Kapag dumating ang araw na gusto na nila kaming kilalanin ay nandito lang naman kami.
Nawa nga kapag narinig nila itong kwento ko ngayon, Mama Mia. Nawa nga ay malaman nilang hindi kami nagtatanim ng galit sa kanila kahit hindi kami naging close. Nawa nga ay mag-reach out sila sa amin. Yung mama ko, sana makarating ito sa kanya. Sana marinig niya ito. Ma, kahit sa mga pinagdaanan namin ni ate, kahit hindi pa kami nakakalimot sa mga pinagdaanan namin, ay pinatawad ka na namin. Minsan, lalo ako, hindi ko na lang sinasabi sa ate ko pero nagkakaroon pa rin ako ng mga bangungot. Mga bangungot na bumabalik kami doon sa dati naming buhay. Bumabalik kami doon sa bukid, kung saan pinagtatrabaho kami, kung saan natagpuan naming patay na ang kuya ko. Naisip ko nga noon, Mama Mia, kahit na okay na ako, ay meron pa rin talagang sakit dito sa dibdib ko. Sana nga, kapag na-confess ko na publicly itong kwento ko, at kapag na-i-airin nyo na ito, sana unti-unting mabawasan at mawala yung sakit. Mama Mia, death anniversary po ng papa ko sa pagsisend ko nitong sulat ko na ito. 21 years na mula nung mawala siya. Pero fresh na fresh pa rin sa memorya ko ang lahat. Mama Arlene, narinig naming umuwi yung ibang anak ni Tito Jun dyan para sa pamana ng lupa nila. Kahit na buhay pa nga yung asawa mo eh. Narinig din namin ang sabi-sabi ng mga kapitbahay ninyo dyan na hindi ka raw bibigyan ng kahit na ano. Ayaw daw nilang bigyan ka ng mana mula kay Tito Jun. Kasi nga, sampid ka lang daw pati yung mga half-sisters namin. Sabi ko pa nga kay ate ng pa-joke style na, te, tulungan mo naman sila. Ikaw ang humandol ng kaso nila para maging patas. Tapos pabiruri ng naging sagot ng ate ko. Para bukas, wala na tayong mga ulo, Lexi. Huwag na tayong makialam pa dyan. Buhay nila yan, problema nila yan. Tapos bakit natin sila tutulungan eh, hindi naman din sila humihingi ng tulong sa atin. Kahit na pangit sa kanilang paningin, kahit na pangit kung iisipin, Mama Mia, mahal ko pa rin talaga ang mga kapatid ko. At gusto ko pa rin na magkaroon sila ng patas na karapatan dun sa kayamanan ng kanilang ama. Pero sabi nga ng ate ko, baka kami lang daw ang mapasama kapag tinulungan namin sila, kapag nakialam pa kami. Mama Arlene, nakapagdesisyon nga po pala kami ng ate na if ever man tuluyang mawala si Tito Jun at paaalisin ka dyan ng mga anak niya, tatanggapin ka pa rin namin with open arms. Pati na rin yung mga kapatid namin na mga anak mo. Hindi namin kayo ipagtatabuyan. Mag-aantay lamang kami sa iyong pag-uwi. Mag-aantay lamang kami sa paghingi niyo ng tulong sa amin. Sa aming dalawa ni ate. Miss na miss ka na namin, Mama. Hindi naman kami nagtanim ng galit. Dahil kahit ano pa man ang gawin namin, alam naming anak mo rin kami. At hindi rin kami ipapanganak dito sa mundong ito at hindi namin makikita kung gaano kaganda ang mundo kung hindi dahil sa'yo. Kami ni ate ay nag-aantay lamang sa pagbabalik mo. Inaantay ka lang namin. Sana mawala na yung guilt na nararamdaman mo. Sana mapatawad mo na rin ang sarili mo dahil matagal ka na naming pinatawad. Mahal na mahal ka namin, Mama Arlene, despite sa lahat ng mga nangyari. At kung ipapanganak man kami ulit, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin namin na maging mama.
Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Lubos na gumagalang, Lexie. Grabe naman ang naging karanasan ng buhay ni na Lexie. Hindi naging madali Akala ko pa nga buhay pa yung papa nila eh. Nag-iisip na ako na baka may ibang babae yung papa nila, iniwanan lang sila gano'n, nakonsensya tuloy ako. Hindi pala. Kapatid pala yon ang papa niya, yung nakita ng kanilang mga kapitbahay na kamukhang kamukha ng kaniyang ama. Anyways, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko sa mga pinagdaanan ninyo dahil napakahirap yun, lalo pat ang babata nyo pa. Pero isa lang masasabi ko, Lexie, kahit sa hirap ng buhay nyo ay napakaswerte mo. Napakaswerte mo dahil nagkaroon ka ng mga kapatid na katulad ng Ate Arnie mo at ng Kuya Lucas mo. Mga kapatid na kahit nahihirapan din sila, ay mas gusto nila na sila lang ang nahihirapan at hindi na ikaw madamay pa. Mahal na mahal ka ng mga kapatid mo at dahil dyan, maswerte ka. Sa mga magulang na nakikinig ngayon, nawa po bago tayo mag-anak, bago tayo magdagdag ng isang buhay dito sa mundo, nawa po ay handa na tayo. Hindi lamang financially dahil yung pera naman nawawala ng isang iglap lang eh. Yung kayamanan naman naglalaho ng isang iglap. Hindi lang financially, kundi emotionally and physically dapat handa tayo. Na kahit na anong mangyari, dapat inuuna natin ang ating mga anak. Hindi ko naman sinisisi ang mama nila dahil hindi din naman natin alam yung mga pinagdaanan niya. Kaya lang, bilang isang nanay, bilang isang magulang, obligasyon mong protektahan at siguraduhing ligtas ang iyong mga anak. Meron sa ginawa ng mama nila, parang siya patuloy itong nagdala ng kapahamakan para sa kanyang mga anak. Pero well, sabi nga nila, everything happens for a reason, hindi ba? Sabi nga ni Lexie, yung kanyang mga pinagdaanan at yung mga pinagdaanan ng kanilang buong pamilya ay nangyari yun para maging living testament sila na totoo ang Diyos. Na kahit gaano pa kadilim ang buhay, kahit gaano pa kadilim ang iyong pinagdaanan, nandyan pa rin siya at gagabay sa'yo. Kahit gaano pa kadilim ang ngayon, meron pa ring bukang liwayway na darating na magsisilbing pag-asa. Napapasok na ang araw at meron ng isang magandang umaga. Maraming salamat, Lexie, sa napakagandang kwento ng iyong buhay. Napakasalimuot man nung una, napakasakit man, pero alam kong pinagkunan din ng lakas ng loob, inspirasyon ng ating mga tagapakinig ngayon. Thank you so much sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento. Naway maging okay ka na talaga at naway maging okay na rin ang iyong mama, mapatawad na rin niya ang sarili niya at maging okay kayo ng iyong mga stepsisters. Kudos nga pala dun sa yung tsuhin at tsahin na pinag-aral kayo at hindi kayo itunuring na iba. Maraming salamat po sa pagmamahal kina Lexie at sa atin niya. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo man, alam kong nagustuhan nyo, ang kwentong inihatid sa atin ni Lexie, please huwag kayong mag-atubiling i-like at i-share ito dahil ito ang mga klase ng kwento na sinishare talaga sa iba na ipinakakalat sa buong mundo para magkaroon ng maraming inspirasyon at pag-asa yung mga kababayan natin na nawawala na ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay na kanilang pinagdadaanan. So, i-share nyo ito. At syempre, ikaw ba'y nakapag-subscribe na sa ating channel? Click ka naman ang subscribe dyan at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na inilalabas dito sa channel natin. At wag mong kakalimutan na mag-share din ng sarili mong kwento para ikaw naman ang makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan ko. Charot. Oo, sulat mo na lang yan, type mo tapos kapag tapos na, email mo sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Sa inyo po pala na nagsasabing hindi kayo marunong magkwento, pwede pong naka-bullet form or naka-outline form po yung inyong kwento.
isulat nyo na lang ang pagkasunod-sunod, tapos ako na lang ang maglalagay dyan o magkukwento. Ako na lang magtatahi para maging isang buong kwento siya. Meron kasing nagpadala sa akin sa personal kong email address, ewan ko kung saan niya nakuha, yung personal kong email address. Nagpadala siya, napakaiksi, kulang po ng mga detalye. So kung nakikinig ka man ngayon, kung pinapakinggan mo man itong kwento natin ngayon, please, bigyan mo pa ako ng maraming detalye kasi hindi siya nag-reply nung nag-email ako sa kanya na I need more details para maikwento ko sa inyong lahat ang naging kwento ng buhay niya. So please, more details pa po. Ako nang bahalang magtahi ng kwento nyo na yan. Basta naka bullet form. Okay? Kung hindi kayo marunong magkwento. Anyways, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating munting channel. Dahil po sa suporta ninyo, malapit na po tayong mag 70,000 subscribers. Charot lang! Oo, malapit na. Maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod nating kwento. Ako po ang inyong Mama Mia.